Good morning. Pag-usapan po natin tungkol sa resurrection. Christ, the resurrection, establish our justification. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na yung pinagkaloon sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At sa pagkakita ng inyong mahal na Espiritu, ay aming naiintindihan at maunawaan ang aming pag-aaral sa oras na ito. Sa aming pinagkatiwala po sa inyong lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Christ's resurrection establishes our justification. So, pamilya po tayo pag pinakamit natin ang resurrection. Yes. Ito po ang isa sa pag-asa po na ibigay ng Panginoon sa lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoon na after death, there is life. Ipalagay natin na ang Panginoon ay hindi nag-resurrect. Siguro, wala po tayo matibay na pundasyon sa ating paniniwala. Isa po kasi ito sa foundation natin, ang resurrection. Na dahil sa muling pagkabuhay, lahat po ng mga nananampalataya sa ating Panginoon, ito ay inaasahan. At isa po, doon po tayo nagkaroon ng matibay na pananaw tungkol po sa justification. Ano ba ang salitang justification? Ang salitang justification, ito po ay ginagamit na kung saan ang isang tao ay napawalang sala. Ito po ay isang legal term na kung saan diniklara ng Panginoon na tayo po ay not guilty. Tayo po ay naaring na. At sa pamagitan po ng patulang ito, nagkaroon tayo ng pag-asa. So sa mga ito, pag-uusapan natin, Christ's resurrection establishes our justification. In 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians 15, 13 to 14. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith also is also vain. Dito po sa binasa natin, kung halimbawa si Kristo ay hindi siya nag-resurrect, ang ating paniniwala ay wala mabuhay, ang ating pangaral ay wala ding kabuluhan. Pero ang good news, ang Panginoon po ay nag-resurrect. Ang ating pinaniniwalaan ay buhay. At ito po ay nakita ng maraming tao. More than 500 ang nakakita sa kanya na siya ay nag-resurrect. In 1 Corinthians 15, verse 5 and verse 6, and that he was seen of Cephas, then of the 12. Number 6, after that, he was seen of about 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Mayroon po naka-witness sa ating Panginoon na siya po ay buhay, more than 500. At isa pang patotoo, yung kanyang libingan ay empty. So isa po yung proof na ang Panginoon ay nag-resurrect. Okay? So, alamin natin, bakit kailangan ang Panginoon ay mag-resurrect? The resurrection of Jesus is the monumental event of human
marami po mga tao na naniniwala, iba't ibang paniniwala. Ang kailangan lang po sa atin, pinaniniwalaan natin si Kristo ay nag-resurrect. Yung ibang mga naniniwala, ibang paniniwala, mayroon silang sinasamba at inaakala ng Diyos nila, pero namatay. Sila ba ay nabuhay? Hindi. Sila po ay nananatiling patay. Ang kagandahan po sa mga mananampalataya ngayon na niniwala na si Kristo ay namatay, inilibing at siya ay muling nabuhay. Ipalagay natin na siya ay hindi nabuhay. Na-mention natin kanina, walang kabuluhan itong ginagawa natin. Walang saysay ang ating paniniwala kung si Kristo ay nananatiling nasa lilingan. Yet, why he needed to resurrect was not only revealed after the Apostle Paul. Ang revelation of Jesus concerning his resurrection, ang full revelation, ito po ay ibinigay ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, hindi po sa mga dosing apostol. So yun po ang patunay, kaya si Apostol Pablo ay galing ipinapangaral ng malinaw ang tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. During his life on earth, no one knew he would resurrect, not even his closest disciples. Alam ba ng mga apostles, hindi po nila alam na si Kristo ay mamatay at siya ay mag-resurrect. Anong sinasabi sa Acts, Luke 18:31 to 34? Chapter 18:31 to 34, then he looked unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. 32, for he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked and spitefully entreated and spitted on. 33, and they shall scourge him and put him to death. And the third day he shall rise again. 34, ito ba'y naunawaan ng mga dosing apostol? And they understood none of these things. And the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Hindi po malinaw o alam ng mga apostles during the earthly ministry of Jesus Christ na siya po ay mag-resurrect. Kaya mapansin po kung si Kristo namatay, ang mga dosing apostol, sila po ay bumalik sa dami nilang ginagawa. At doon lang din po sila totally naniniwala nung nalaman nila na si Kristo, ang kanilang guru, ang kanilang master, ay muling nabuhay. Pero before that, na-mention ng ating Panginoon Jesus na siya mamamatay at siya po ay mabubuhay. Pero hindi po naniniwala ang mga apostol. Kailan po sila naniniwala? Nung nag-resurrect na po ang ating Panginoon. In John chapter 20 verse 9, for us, yet they knew that the scripture. Sino po yung mga apostles? They knew not the scripture that he must rise again from the dead. Di ba propesiya po? Isang propesiya na si Kristo ay mamamatay at siya'y mabubuhay, pero ang mga dosing apostol na kasama ng ating Panginoon, hindi po sila naniniwala. Sa madaling salita, hindi nila alam ang scripture, Old Testament scriptures, or yung scripture of the prophets nung na-mention ng ating Panginoon. They knew not the scripture that he must rise again from the dead. So the crucifixion was seen initially as the death blow to the kingdom gospel preached
His abundant mercy has begotten us again, and so livelihood by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang nangyari po, nung nalaman nila na nag-resurrect ang kanilang Mesias, nalaman nila na nabuhay ang kanilang Mesias, nagkaroon ulit sila ng pag-asa. The crucifixion was seen initially as the death blow to the kingdom gospel preached during Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya, kung mapapansin po natin, nung nangaral ng mga apostles, ay binabanggit po nila yung pagkabuhay ng Mesias. Pero noon, ang kanilang pangangaral ay more on sa paghahari ng ating Panginoon, hindi kasama o nabanggit yung resurrection. But later on, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, ay isinama po sa kanilang pangangaral ng Panginoon Jesus, ang Mesias, na kanilang pinaniniwalaan ay buhay. Anong sinasabi sa Acts chapter 4? Acts chapter 4, verse 10. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom he crucified, whom God raised him from the dead, even by him, this man stand here before you all. Kasama na po sa kanilang pangangaral na si Kristo na kanilang pinatay ay binuhay ng Diyos. Sa madaling salita po, ang mga followers ng ating Panginoong Hesus during His earthly ministry before His death ay nagkaroon ulit sila ng pag-asa. Bakit po? Ang kanilang Mesias na namatay ay muling nabuhay. Since He was risen from the dead, it was certain that He could return to establish the kingdom that He preached to Israel. Ulitin ko po, nung nabuhay ang Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, babalik siya at kanyang i-establish ang kaharian na ito po'y ipinangako noon. Kaya dito sa Mark chapter 1 verse 15, kung babasahin po natin, ipinapangaral ang tungkol sa paghahari. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Then Acts chapter 3, 19. Acts chapter 3, verse 19. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So, He was risen from the dead. And it was certain that He could return to establish the kingdom. Hindi natuloy na kanyang establish yung kingdom nung siya dumating tama. Bakit? Siya po'y pinatay. Pero nung siya nag-resurrect, ang mga Israel ay nagkaroon ulit sila ng pag-asa na siya'y babalik at i-establish yung kingdom. Ito nila din yung verse 20, and He shall send Jesus Christ which before was preached unto you. Babalik po ang Panginoong Jesucristo at kanyang ikatayo yung kingdom, yung kaharian na noon pa ito'y na-prophesy ng mga propeta. At yun po ang matagal na inalakay ng mga Israelites na kung saan ito'y kanilang nireject, kanilang hindi pinaniniwalaan. Pero later on, ay na-recognize nila kanilang pinaniniwalaan at sila po'y nagkaroon ng pag-asa ng Panginoon ay babalik at kanyang i-establish yung kingdom. Ang tanong kailan, dito po sa church natin, ito po yung kingdom nito. Na noon, dapat dito. Dito dapat yung kingdom, pero pinatay nila ang Panginoon
i-establish yung kaharian sa bayang Israel. So ganun po yung programa ng ating Panginoon. Kaya nung siya'y nag-resurrect, ipinapangaral ang tungkol sa kaharian at yung pagkabuhay ng ating Panginoon. At yun nga, maraming naniniwala sa mga Israel. Dito nga sa Acts 2, verse 36, therefore let all the house of Israel knew assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Sa verse 37, nung na-convict itong mga Israelites, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Yun yung tanong ng mga Israelites. Nung sila po ay na-convert, naniniwala na yung kanilang pinatay, si Jesus Christ, yun pala ang long-awaited Messiah. Kaya dito sa verse 37, tinatanong ng mga Israelites, ano ang dapat namin gagawin? Ang sagot naman ni Pedro, Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ano po yung condition? Maniwala po sa pangalan ng Panginoong Hesus at sila'y magpabautismo ang mga Israelites. Ito po ay patunay na sila po ay napatawad na sa kanilang pagpatay sa kanilang Mesyas. Kaya ni-record yung bautismuhan sila. Sabi ni Pedro, magbabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at magkaroon kayo ng kapatawaran sa kasalanan ninyong ginawa. Anong kasalanan nila? Yung pagpatay ng kanilang mismong Messiah. Okay? At Pentecost, ibig sabihin, dito na banda. Ito po, at Pentecost, the 12 apostles resumed, preaching the good news of the kingdom. Gospel, even after the Messiah was crucified, because he was alive and ascended up into heaven. Tandaan po natin, ang mga apostles ay ikinumisyon ng ating Panginoon after His resurrection. Dito po sa Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And then, bago nila gagawin yun, meron po silang dapat inaantay na mag-empower sa kanila para maging effective witnesses. Start from Jerusalem, Judea, Samaria, then to the uttermost part of the earth. In Acts 1, verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ano po ang condition ng ating Panginoon habang ipapangaral ng mga apostles ang tungkol sa kaharian? Antayin nila ang banal na Espiritu
ipalagay natin ang Panginoon hindi nag-resurrect, mangangaral kaya ang mga apostles? Hindi. Hindi po sila mangangaral kung ang Panginoon Jesus ay nanatili sa libingan. At nasaksihan ng mga apostles na si Kristo ay buhay. At nasaksihan ng mga apostles ang pag-akyat ng ating Panginoon. Acts 1:11. It's also said, "Ye men of Galilee, why stand gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken out from you unto heaven, shall soon come in like manner as we have seen him go into heaven." Ibig sabihin, yung Panginoon na kanilang hatindang umakyat, ganun din po makikita nila sa kanilang sa pagbabalik ng ating Panginoon. So nakita nila ang pag-akyat ng Panginoon, ganun din po sa kanyang pagbabalik. Kaya, habang inaantay nila ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang mga apostles sila po'y nangangaral. They're preaching the good news of the kingdom gospel. So, the 12 were witnesses. Okay? The 12 apostles were witnesses of the resurrection, prove that the kingdom gospel would still be fulfilled. And Jesus was the Son of God all along. Ulitin ko po itong mga 12 apostol na na-mention po natin, sila po ay patuloy na nangangaral. Okay? Patuloy po sila nangangaral while waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. Dahil yan po ang kanilang mandate. Okay? The 12 apostles were witnesses of the resurrection and then the proof that the kingdom gospel would still be fulfilled. Bakit po? Hindi natuloy na ang Panginoon mag-ahari during that time. And then kanilang pinatay ang kanilang misyas. Kaya ito po'y kanilang inaasahan. Pag-asa ng mga Israelites, that time na ang Panginoon ay babalik at maghahari sa kanila. Ay ang sabi sa Acts 2:32, this Jesus had God raised up, whereof we all are witnesses. Yan po ang na-mention. Kaya sabi ng mga apostles, we all are witnesses. Ipinapangalan nila ang Panginoon Jesus na siya po ay nabuhay at siya ay muling babalik at maghahari sa kanila in fulfillment doon sa sinabi ng mga propeta. In Acts 4:33, and killed the Prince of Life. Acts 3:15, and killed the Prince of Life whom God had raised from the dead, whereof we are witnesses. And in Acts 4:33, and with great power gave the apostles witness of the resurrections of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Na-acknowledge po nila. Nagiging witnesses ang mga apostles. Ito po'y ginagawa nila dahil alam nila na mayroon pang propesiya na hindi natapos, na ang Panginoon ay maghahari sa bansang Israel. Kaya ang mga apostles naging masigasig po sila kahit sa kabila ng mga accusation ng mga apostles, iniharap sila sa higher courts kung bakit kanilang ipinapangalan ang Panginoong Jesus na Mesyas. Wala pong nakakapigil sa kanila that time dahil ang mandate ng Panginoon na kanilang ipapangalan ang tungkol sa kaharian. Okay? Ang tanong, ang kaharian ito, saan ba i-establish ng Panginoon? Dito po sa lupa, particular sa Jerusalem. At sino po ang kanyang paghaharian? Ang kanyang pinangakuhan ay ang bayang Israel in connection with the Davidic covenant. Kaya po, mapapansin nyo, nung dumating si Jesus Christ, ang kanyang pinaka-intensyon na iligtas ang bansang Israel. Okay? Dahil ang bansang Israel, sila po ang magiging channel of blessing doon sa
sa ibang bansa. Dito naman sa issue na kung saan si Pablo at ang resurrection. Paul and the resurrection. Later, Saul, okay, would witness the resurrected Son of God on his way to persecute those who told him. Itong si Saul, bago siya nagiging Paul, siya po ay isang persecutor. Okay? Siya po ay isang persecutor na kung saan na-witness niya na itong Son of God, si Jesus Christ, ay nabuhay. So on his way to persecute those who told him. This experience quickly changed his belief. Kasi nakita niya na, kaya nga tinatanong ni Saul, who are you, Lord? Anong sabi ni Jesus Christ dito sa Acts chapter 9, verse 4 and 5, and he fell there and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Verse 5, and he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Sa puntong ito po, mga kapatid, na witness ni Saul na yung Kristo, na yung Jesus, na ipinapangalan ng mga 12 apostol na kanyang pinersecute, doon niya na witness, na buhay. Di ba? Doon niya na witness, nakita na yung pinaniwalaan ng mga believers doon na pinersecute ni Saul ay buhay. Ano pong nangyari? Itong si Saul agad, siya po'y nagkaroon ng changes. Nabago ang kanyang paniniwala. Nabago ang kanyang pananaw. So quickly changed his beliefs. As Jesus told him, he was especially chosen to what? To preach to the Gentiles. Kaya si Apostol Pablo na dating Saul, siya po'y pinili ng Panginoon para maging apostol natin, mga Hintil. Dahil ang mga 12 apostol, yun po ay pinili ng Panginoon para sa 12 tribo ng Israel. Sinong apostol natin? Na hindi naman tayo part ng Israel. Pumili ang Panginoon ng isang apostol at walang iba, si Pablo. Okay? Siya po ang apostol natin. Pinili ng Panginoon. Kaya sa Acts 22:21, ito po ang sinasabi. And he said unto me, depart, for will send thee far hence unto the Gentiles. Yun yung command ng Panginoon. Itong si Pablo. Ang utos ng Panginoon na siya ang ministro para sa ating mga Hintil. At idinagdag pa dito sa Romans 11:13, sabi pa dito, for I speak to you Gentiles. Sino pong Gentiles? Tayo po ang mga Hintil. Ang sabi, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. Tandaan po natin, ang apostol na pinili ng Panginoon directly para sa ating mga Hintil, si Pablo. Hindi po yung 12. Okay? Hindi po yung 12 apostol. Dahil ang 12 apostol, sila po ang representative ng 12 tribes of Israel ayon sa Mateo 19:28. Ito po ang sinasabi. And Jesus said unto them, verily I say unto you, I was referring to the 12 apostles, that ye which have followed me in the generations when the Son of Man shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Kaya pagdating po dito, kung ang Panginoon mag-aari sa kaharian, ang mga 12 apostol na kasama niya noon ay magiging judges sila, judging the 12 tribes of Israel. Hindi po kasama tayo doon. Hindi po kasama si Apostol Pablo doon. So ang promise ng Panginoon sa mga apostoles, sa 12 apostol ay magiging judges sila, judging the 12 tribes of Israel. Ang mga Hintil ay hindi
buhay ng mga Israelites. Ito po yung panahon natin. Ang programa nito ay separate program, hindi kasama doon sa programa ng Panginoon sa bayang Israel. Ang programa ito ay iba. Ito po ay heavenly program. Sa madaling salita, lahat ng mga naniniwala ngayon doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, His death, burial, and resurrection, ang destination po papuntang langit. Hindi po tayo babalikan ng Panginoon at paghaharian dito sa lupa. Dahil ang babalikan ng Panginoon at paghaharian dito sa lupa, yung mga Israel. Ang mga believers ngayon, mga Gentiles, naniniwala sa ginawa ni Kristo sa cross ay pupunta sa langit at hindi tayo babalikan. Katulad ng mga apostoles. Jesus told Paul the meaning of the death, burial, and resurrection for the Gentiles. Ito pong maganda mga kapatid dahil ang Panginoon sa pinagkaliwanag kay Apostol Pablo yung anong ibig sabihin ng death, burial, and resurrection for the Gentiles. And for the first time, we could understand the meaning behind why the death and resurrection was necessary for all men. According to Galatians chapter 1. Galatians chapter number 1, verses 11 to 12. Verse 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Ang patunay po na ang Panginoon ay buhay, yung pangangaral ni Apostol Pablo. Dahil sa kanya po ipinaliwanag, sa kanya ibinigay po ang ibig sabihin ng death, burial, and resurrection. Kaya kung ito'y paniniwalaan na ebanghelyo sa panahon natin ngayon, ang tao ay maligtas. Saan ba tayo iniligtas? Doon sa kapahamakan, doon sa darating na parusa, doon sa inihandang punishment ng ating Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya under this program ay hindi po parurusahan ng ating Panginoon sa dagat-dagatang apoy dahil tayo ay iniligtas doon sa darating na parusa. Without His death, we could not reckon our old man dead and delivered from the law for righteousness. Na-mention po sa Romans chapter 3:21, Romans chapter number 3. Ito po ang sinasabi. We start reading sa 21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. 22. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Na-mention din sa Romans chapter 6 verse 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead, indeed unto sin, but alive unto God, through Jesus Christ our Lord. So without His death, we could not reckon our old man dead. Ano pa? And be delivered from the law for righteousness. His blood paid for the sins of all, and His resurrection established our justification and new life in Christ. Romans 4:24 to 25. Chapter 4, 24 to 25. But for us also to whom it shall be imputed, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Kaya napakalinaw po sa atin
diniklara ng ating Panginoon na ang nanampalataya sa panahon natin ngayon ay justified. Inaaring ganap or pinawalang sala. Therefore, hindi tayo subject doon sa parusa dahil diniklara na ang mga mananampalataya ngayon ay righteous, diniklara na justified. Peter, Paul, and resurrection. It is not a surprise that both Peter and Paul called the resurrection of Jesus Christ as necessary for both of their gospel messages. Si Pedro ay nangangaral din siya ng tungkol sa pagkabuhay. Si Pablo nangangaral din tungkol sa pagkabuhay. Okay? And Peter, for the fulfilled kingdom promises to Israel. Ang pangalan lang ni Pedro na si Kristo ay nabuhay ay bilang katuparan lang po sa pangalan tungkol sa kaharian sa Israel. Pero si Apostol Pablo, ang kanyang pangaral ay tungkol po sa complete salvation. Tungkol po sa kaligtasan ng mga makasalanan during our time. Pero sa panahon ng mga apostles, lalo na dito po sa Pentecost, ang pangangaral ni Pedro ay katuparan lang po sa pangako tungkol sa kaharian para sa Israel. So hanggang doon lang po ang kanilang pagkakaalam. Pero kay Apostol Pablo ay complete salvation. Kasi pag si Kristo ay namatay at inilibing, complete ba yun? Na walang pagkabuhay? Incomplete. Kaya pag ipapangaral mo yung death, burial, and resurrection, complete ang kaligtasan. Kasi pag siya namatay at inilibing, incomplete. Okay? So si Pablo ay pinapangaral niya ang resurrection as complete salvation. Therefore, in 1 Corinthians 15:11, therefore, whether it were I or they, so we preach, and so ye believe. Ganun po yun. Kaya, ang dalawang group of apostles ay pinapangaral din nila, may pagkakaiba lang po sa kanilang presentation. Okay? Unlike sa pinapangaral ni Apostol Pablo na yung resurrection ni Christ ay ito po yung basihan na kung saan ang kaligtasan ay complete. Ang tanong, mayroon ba tayong gagawin para tayo ay maligtas? Ang Panginoon na po ang gumawa. Alam niyo, ang part lang natin maniwala doon sa kanyang ginawa. Ang kaligtasan, work na ng Panginoon. Kaya, salvation ay regalo. Anong sabi sa Ephesians chapter 2? Regalo ang salvation ay gift. Chapter 2, 8 and 9, for by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang kaligtasan po sa panahon ngayon ay regalo na lang. Kaya, dapat nating paniniwalaan ang Ebanghelyo. In Acts 9:15, ever after that pivotal event, it was necessary that everyone believed that Jesus resurrected from the dead. So the reasons why were first made known by God's chosen vessel. Kaya sa Acts 9, ito po ay sinabi ng ating Panginoon Jesus kay Saul na later on nagiging Paul na sa kanya pinagkatiwala. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel. Sino po yung chosen vessel? Si Pablo, na dating Saulo. Unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So doon po unang ipaalam. Kaya si Pablo yung pinaka-first na inordain ng Panginoon
the resurrection. So, ibig sabihin, si Pablo yung pinaka-proof, patunay na si Kristo ay nag-resurrect. Siya po yung prueba, katunayan na si Kristo ay nag-resurrect. According to the biblical record, Paul was the only apostle ordained by Christ after his resurrection. Bakit yung 12? Ang 12 apostol inordin na before the death of Christ. Okay? Before the death of Christ, ang 12 apostol ay ordained apostles. Pero si Pablo ay ordained apostles after Christ's resurrection. Okay? 1 Timothy chapter 2 verse 7. 1 Timothy chapter 2 verse 7, whereunto I am ordained a preacher and apostle. I speak the truth in Christ and liar, a teacher of the Gentiles, I in faith and vanity. So, tandaan po natin, si Pablo ang pinakaunang inordain ng ating Panginoong Apostol after Christ's resurrection. Hindi po yung 12, kasi ang 12 apostol ay na-ordain sila before the death of Christ. So the 12 apostles, including Matthias, si Matthias kasi ay isa ng follower ng ating Panginoon during his earthly ministry. Ibig sabihin, nung siya ay ibilang sa 12 apostol, kapalit doon sa posisyon ni Judas, itong si Matthias ay dating believer na po during his earthly ministry. In Acts chapter 1, kung babasahin po natin, Acts chapter 1, verse 1 to 23, wherefore of these men may have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us. 22, beginning from the baptism of John unto that Sunday that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. 23, and they appointed to Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. So, ibig sabihin, ang mga napili ay yung isa sa mga napili na apostol kapalit doon sa position ni Judas Matthias ay nawing witness na po nila ang Panginoon. Okay? Believer na po sila. Kaya, sa madaling salita, na itong si Pablo, siya yung pinaka first apostol na ordained after his resurrection, or the only apostle ordained by Christ after his resurrection. So, ulitin ko, yung mga 12 apostol ay pinili na sila before the death of Christ. So, Apostle Paul, then called Saul, did nothing but oppose the Lord ministry before. So, yun naman ang rule ni Saul noon. Siya po yung opposition sa ministry patungkol sa ating Panginoon, and later on na-convert. Okay? After his crucifixion, and then until Christ appeared to him in resurrected glory. So without Christ's resurrection, there would be no Apostle Paul, only Saul. Nakuha yung point. Si Saul, siya po yung persecutor. Kung walang resurrection nangyari, walang Apostle Paul. Anong meron lang? Saul or Saul. So, siya yung pinaka-proof. Yes, siya yung pinaka-proof. Patunay, patutuo. Itong si Apostol Pablo, nagiging apostle siya nung si Kristo nag-resurrect. Kung hindi nag-resurrect itong si Jesus Christ, walang Apostol Pablo na mangyayari. At wala din tayong apostle sa panahon natin ngayon. So this makes Paul the apostle of the resurrected Christ. Yan po ang tandaan natin. Siya ang ginamit na instrument para naman maiparating sa atin ang mensahe. Okay? Dahil ang mga 12 apostol, ang kanilang mission sa mga Israelites lang. Pero ang ginawa ng ating Panginoon,
to both gospel and message. Ang pinaka-pangaral ni Apostol Pablo ay yung tungkol sa resurrection. Yun yung pinaka-central mensahe na ipinapangaral ni Apostol Pablo. It is not a secondary issue or an third thought. Ang pinaka-mensahe ni Apostol Pablo, yung si Kristo ay nag-resurrect. Si Kristo ay buhay. At yun lang din po ang ating paniniwalaan. Okay? Yun din po ang ating iparating na mensahe ng Panginoon na namatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, inilibing at muling nabuhay. In 1 Corinthians 15:13 to 14, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Si Kristo ay buhay. Yun yung reason kung bakit nandito tayo. Kasi kung hindi buhay si Kristo, wala tayo. Okay? Walang saysay yung ating pangangalan. Walang kabuluhan ang ating paniniwala. Since ang Kristo ay buhay, yun yung reason kung bakit nandito tayo. When Paul's special apostleship is rejected, it is thus denial of the Lord's resurrection. Halimbawa, i-reject mo ang pangaral ni Apostol Pablo. I-reject mo ang kanyang apostleship. Ano po ang dinideny natin? Yung kanyang resurrected ministry. So hindi natin dapat i-reject ang apostleship, special apostleship ni Pablo, ang kanyang pangaral, dahil kung nireject natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil dinideny natin ang resurrection ng ating Panginoon. It was the Lord from glory that first explained the doctrine, possession, work, and destiny of the church, all of which are only found in the writings of the apostle to the resurrected Lord. Kung pag-uusapan natin yung doctrine, possession, work, and then destiny of the church, ito po ay matatagpuan natin sa writings ni Apostol Pablo. Now, the resurrection of Christ was not necessary for the law keeping. Ito pa ay mahalaga sa mga tao na patuloy i-observe ang law of Moses? Hindi po. Ayaw nilang paniniwalaan yun kung doon sila nakafocus yung mga tinatawag na law-keeping people. Ang resurrection ay wala sa kanila, baliwala sa kanila. The resurrection of Christ was not necessary for the law-keeping, kingdom building, and faithless words preaching of the 12. Hindi po yan necessary para sa kanila. Okay? Sa mga group of people na kanilang in-observe ang law of Moses, law-keeping, kingdom building, and then ang kanilang paniniwala, yung faithless works. Na sila'y maligtas, dapat sila'y mag-perform ayon sa ni-required sa kautusan ni Moses. The 12 apostles of Israel's kingdom ministry were able to preach their message of the king and the kingdom come before Christ died and resurrected. Ang lagi natin tandaan, ang mga apostles, kanilang ipinapangaral ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa. Yun po ang pinaka-main goal ng mga Israel. Ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa. Even after the resurrection, the earthly apostles stayed in Jerusalem and were eventually tolerated as another law-abiding sect with a preferred Messiah. Ano sabi sa Acts 21? Acts 21, verse 20. Verse 20. And when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands
Okay? Ang law of Moses. Ang mga apostles, after the resurrection of Jesus Christ, nandun lang sila sa Jerusalem. Dahil yun po yung mandate. So the apostles of the resurrection claim to receive instructions that could only be revealed by the resurrected Lord Himself. Referring to Paul. And sabi sa 2 Timothy 2:8, remember that Jesus Christ of the city of the earth was raised from the dead according to my gospel. In Romans 16:25, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Tandaan po natin ang programa na kung saan in-admit ng ating Panginoon Apostol Pablo, it was secret. It was hidden from ages and from generation, but now revealed to and through Paul. Paul questioned because of resurrection. May mga tanong tungkol kay Pablo, bakit niya ipinapangalan ang resurrection? In Acts 23, verse number 6. Verse number 6. But when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he received out in the council men and murdered the Pharisee, the son of the Pharisee. Of the hope and resurrections of the dead, I am called in question. Siya po Pablo ay nangangalan po tungkol sa resurrection, pero mga Sadducees hindi po naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. Isa sa mga dinipinsan din ng Apostol Pablo na ang kanyang ipinapangalan ay buhay. So the Jerusalem saints were accepted because of their zeal for the Lord. Neither Paul's apostleship nor his message could be accepted. Because accepting Paul's testimony would be accepting revelation from resurrected Christ. Kaya nangyari, hindi ni-reject, hindi nila paniniwalaan, dahil kung paniniwalaan yung paging apostol kay Pablo, sa madaling salita, ay tinatanggap din nila na ang Panginoon ay nag-reveal sa kanya. Acts 26:8, why should it be thought a thing incredible with you that God should raise the dead? Yun po ang kanyang pinapangaral. Paul's testimony requires the resurrection of Christ. Otherwise, his conversion and ministry is the greatest lie in Christianity. Di ba? Maging ganun po. Kaya ang testimony po, Paul's testimony requires the resurrection of Christ. Kasi pag hindi, ito po ay hindi totoo. Okay? Kaya ulitin ko po, si Pablo ang pinakapatunay or proof na ang Panginoon ay nag-resurrect dahil yung katuruan na tinanggap ni Apostol Pablo ay galing sa resurrected Christ. Paul was not an apostle among the 12, chosen by the Lord in his earthly ministry. Isa pang tandaan natin, si Pablo ay hindi siya kasama sa 12 apostol. Okay? If Paul is an apostle of Christ, then Jesus Christ rose from the dead. In Galatians 1:9, Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Now the thing which I write unto you, behold, before God I lie. As sa Galatians chapter 1, verse 20, ano po sinasabi sa Galatians chapter 1, verse 20? Verse 20, now the thing which I write unto you, behold, before God I lie. So, isang dapat nating tandaan. Itong si Apostol Pablo ay binigyan ng katuruan doon sa written word. Ibinigay sa kanya ang katuruan minsan tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan hindi ito na-emphasize before Apostle Paul. Only Apostle Paul nagbigay ng malinaw na emphasis tungkol sa death, burial, and resurrection.
Paul is a proof of Christ's resurrection. Following Paul is following Christ in His resurrection ministry from heaven. Ang Panginoon po, mayroon siyang dalawang ministry, earthly ministry, heavenly ministry. So, kaya kung bakit ang 12 apostol ay iba, ang kanilang pagiging apostleship, kaya sila po ay binili ng Panginoon, ipapangalan ng tungkol sa kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Si Apostol Pablo ay binili para po sa programa patungkol sa langit. Mayroon dalawang program, earthly program and heavenly program. Si Apostol Pablo pinagkatiwalaan ang heavenly program. Ang 12 apostol pinagkatiwala ang earthly program. Ang good news po para sa atin, si Pablo ang apostol natin, kaya lahat ng mga believers ngayon pupunta sa langit. Okay? Pupunta sa langit. Ang kondisyon, maniwala doon sa Ebanghelyo, sa pagkamatay ng ating Panginoon, pagbaligay at yung pagkabuhay. Without the resurrection of Christ, Paul has no message, no ministry, walang kaligtasan. Ganun lang din tayo kung walang resurrection ng Panginoon. Kaya maraming salamat mga kapatid dahil ang Panginoon ay nabubuhay at ang ministry ng kaligtasan ay kanyang ipinagkatiwala kay Pablo na apostol para sa atin. Kaya dapat nating paniniwalaan ang kanyang ginawa sa cross, his death, burial, and resurrection. Kaya mayroon tayong ministry, buhay ang Panginoong Jesucristo na ating sinasamba. At ulitin ko, yan ang reason kung bakit nandito tayo every Sunday. Tayo po ay nanalangin